So kung tingnan ninyo, ipagkumpara nyo yung ito, baby niya, ito yung nanay, yung malaki. Ito naman, yung nanay niya, nawala na yung pagka-chubby. Red King Ebony, ito. So, grabe, napakalakas ng hangin. So, meron nga pala kung gusto ipakita sa inyo guys, itong aking old egg. Kasi malaki na siya ngayon guys. Ayan, ito na yung hitsura niya ngayon. So, dati nung nag-start pa lang ako mag-vlog, ganito pa lang yung hitsura niya. Ayan. So, kung ipagkumpara ninyo, yung hitsura niya ngayon at sa dati, ayan na yung ano niya guys, kaibahan niya. Ayan. Tapos, yung baby niya guys, malaki na. Ayan oh, malaki na yung baby niya. So, hindi ko pa ito nasubukang i-propagate sa dahon. Dahil nga, sayang kung i-head cut ko siya. Nasayangan ako. So, nag-iisa lang to siya guys. Wala pa akong na-i-propagate nito. Kapag tinanggal ko tong baby, saka lang ako magkakaroon ng propagation sa kanya. Kaya, itong baby, inaantay kong lumaki para pwede kong tanggalin. Ayan. Medyo tabingi na siya oh. Ayan. Parang may baby siya dak. Ay, may baby siya uli, oh. Yan, meron na naman siyang baby, guys. Yan, meron tayong dalawa na pwede nating leaf propagation. Ayan. Napansin ko sa kanya, guys, mas makulay siya kapag summertime. Mas pinky siya kaysa winter. Winter ngayon, kaya ayan, oh. Yan yung napapansin ko sa kanya. Kapag winter, yung pagka-pink niya, nawawala. Nagfi-fade. Tapos kapag spring naman, bumabalik yung kanyang pagka-pink until mga summer. Ayan, bumabalik yung pagka-pink niya. Tapos ito si Lilasina ko guys. Nagpropagate na ako nito dati, last year. Namatay yung mga pinropagate ko. Yung pinropagate ko dito ay itong dahon niya sa flower stalk. Kaya itong flower niya ngayon, inaantay kong bumuka at medyo lumaki yung mga dahon niya dito. Kasi sayang kung magtanggal ako ng dahon, malaki na siya guys, oh. Ayan. Tapos hindi siya, guys, nagkakaroon ng baby sa ilalim. Hindi siya katulad ng ibang succulents, halimbawa ito, na nagkakaroon ng baby, ayan, oh. Ito siya, medyo matagal siya magkaroon ng baby dyan sa ilalim. So, ang ko lang neto, kung gusto ko siyang i-propagate, ay head cut or itong sa flower stalk. So, sayang siya i-head cut kasi nga malaki na siya. So, ito inaantay kong lumaki. Itong dahon niya sa flower stalk. Kapag medyo malaki na yung dahon niya dyan, tanggalin ko yan. Yan yung gawin kong propagation. So, yung mga flower stalk kasi guys, tinatanggal ko talaga. Ayan, oh. Kahit palabas pa lang katulad dito, ayan ito. Kahit palabas pa lang, tinatanggal ko na para yung energy nila magfo-focus doon sa baby nila or sa sarili nila para hindi sila maubusan ng energy during winter time. Tapos napansin ko nito guys, itong aking malaking Monroe. Habang palaki siya ng palaki, yung dahon niya panipis ng panipis. Ayan oh, kung napansin niyo, 'di ba? Manipis yung kanyang dahon. Nung baby pa siya, chubby-chubby siya. Ngayon, palaki siya ng palaki. Numinipis yung dahon niya. Meron ako ditong baby niya. Ito yung baby niya, ayan. Malaki na yung baby niya, pero kung tingnan mo, ayan, chubby-chubby pa rin. Hindi katulad nito na manipis yung dahon niya. So kung tingnan niyo, ipagkumpara niyo yung ito baby niya, ito yung nanay. Yung malaki. Ayan. So, ito, magto 2 years na to siya, guys. Mula nung pinropagate ko siya sa dahon. Magto 2 years old na siya. Ayan. Ganito kalaki. Ito, matagal na talaga to siya, guys. Ito yung pinaka-mother plant. Ito yung binili ko na ayan, na Monroe. So, dito ako kumuha lahat ng pinropagate ko na Monroe. Itong mother plant. Ayan. Ito namang ebony ko, nung summer guys, nagkaroon siya ng sakit. Kung napansin niyo yung dahon niya, medyo ayan oh. Ito. Dito banda. Saan na ba yun? Dito yata banda. Kung napansin niyo, ayan oh, itong dahon dito. 'Di ba? Hindi pantay. Hindi siya yung shape ng kanyang dahon guys, hindi ganito. Ayan, hindi pantay, 'di ba? Kung napansin niyo.
So ngayon yung bagong labas na dahon, itong sa ibabaw, ayan, medyo gumanda na siya. Mabalik na siya sa dati, yung bagong dahon niya na lumabas. Ayan oh, maganda na yung form. Ayan, napakatulis ng kanyang tip. Diba, napakatulis ng kanyang tip. Tapos yung kulay medyo nagfi-fade pero okay lang yan. Sa ano, sa katagalan, magiging ganito din yung kulay niya kasi ganito naman talaga yung kulay niya oh. So eto okay lang kung hindi masyadong makulay yung bagong dahon. Ayan. So, ito naman, ito siya, si Colorata, wild Colorata ko guys. Kung napansin niyo malaki at maliit. Itong maliit na to ay, ano to, pinaka-head. Ito naman yung pinaka-puno. Hined cut ko siya, tapos yung lumabas sa puno, ito lang, isa lang ang lumabas na baby. Tapos ito yung head. Kung napansin niyo guys, mas mataba yung, ano, oh, itong nanay kaysa anak. Diba? Mas mataba yung nanay kaysa anak, pero mas malaki yung anak kaysa nanay. Yan. 'Di ba? Yan, chubby-chubby ang nanay kaysa anak niya. Oh. Manipis din yung dahon ng kanyang anak, pero malaki. Yan. So, yun lang yung napapansin ko. Ito din, nagpropagate pala ako nito. Itong aking Colorata tapalpa. So, ito, Colorata din to guys. Ito, Colorata din yan. Ayan. So, maraming klase ang Colorata guys. Mayroong Colorata lang, mayroong Colorata tapalpa, mayroong Colorata atimahak. Maraming Colorata. Mayroon din akong Colorata sa bahay. Nakalimutan ko kung ano yung... Bradiai. Parang ganun. Ang pangalan niya guys. Nandun sa bahay. So, kasi bagong tanim siya, kaya wala pa siya dito. Itong katabi niya, si Wild Colorata. Ito. Ito naman si Colorata tapalpa. Ito din siya, habang palaki siya ng palaki, yung dahon niya ay manipis. Numinipis siya. So, yung ano, na-propagate ko dito na dahon. Ayan. Isa lang yung nag-success. Pinropagate ko siya dati sa dahon. Isa lang ang nag-success. Ito. Ayan. Ang baby niya mataba, chubby-chubby. Ayan. 'Di ba? Chubby yung kanyang baby. Ito naman, yung nanay niya, nawala na yung pagka-chubby. 'Di ba? So, pinropagate ko siya pero isa lang ang nag-success. So, mahirap siguro talaga i-propagate yung Colorata variety sa dahon. Ayan. Meron namang nag-success, pero katulad sa akin, merong isa, dalawa, ganun lang yun. So, mas maganda kung i-head cut na lang siya para siguradong meron talaga siyang baby. Pero kapag malaki na, katulad nito guys, medyo sayang na siyang i-head cut. So, ayan, meron naman siyang bagong baby dyan sa ilalim. So, antayin ko na lang yung baby niya na lumaki at i-separate sa mother plant, diba? Ayan, isa pa lang yata yung baby niya. So, ayan, meron siyang farina guys. Makapal ang kanyang farina. Yan. So, yun lang yung napapansin ko sa kanila. Kapag palaki sila ng palaki, yung dahon nila luminipis. So, ito nga pala yung mother plant ng aking Red King Ebony. Ito. So, ito si Red King Ebony. Last, 2022. Ayan, hined cut ko siya. Tapos yung pinakita ko sa inyo, yun yung mga babies niya. Yung lumabas sa puno at yung dahon na pinropagate ko. So yun yung mga babies. So merong ebony na pwede mo siyang i-propagate sa dahon. Meron ding mahirap i-propagate sa dahon. Katulad nito, ayan. Ito din, hined cut ko din to kasabayan nitong aking Red King. So ito si Red King, nagbigay siya ng baby sa dahon. Pero ito naman siya, hindi siya nagbigay ng baby doon sa dahon. Lahat ng tinanggal ko na dahon nito ay namatay lang. Lumaki lang siya, nagkaroon lang siya ng ugat doon sa dahon pero hindi siya nagkaroon ng baby. So, ang ang naipropagate ko nito, yung lumabas lang talaga sa pinakapuno, which is nandito. Ito siya. Ayan. Ito lang yung mga babies na naipropagate ko sa pinakapuno. Ayan. Tinanggal ko na siya sa
pinakapuno nila para maitanim sila isa-isa at lumaki sila, 'di ba? Mas mabilis kasi yung lumaki kapag tinanim mo sila isa-isa. Ayan, ito yung naipropagate ko na ebony sa headcut. So, sa dahon hindi siya nag-success. Mahirap siyang ipropagate sa dahon. So, yun guys. Hindi lahat ng mga agavoides variety pwedeng ipropagate sa dahon. Meron ding mahirap ipropagate sa dahon. Yan. So, yung iba, ito, nasubukan ko na rin to. Din to siya. Ang pangalan nito parang si Doti. Si Doti nga guys. Ito siya guys, sinubukan ko na rin siyang i-propagate sa dahon. Kaya lang, hindi din nag-success. Yan. Kaya maliit siya. Maliit pa rin siya hanggang ngayon. Medyo matagal na to sa akin. And then, hanggang ngayon, maliit pa rin siya. Kasi nga, yung dahon niya, tinatanggal ko para gawing propagation. So, ayun, hindi siya nag-propagate sa dahon. So, headcut lang siguro talaga ang pwede nito. Ayan, si Doti. Ang ganda ng kanyang dahon, guys, oh. Napakatulis. Ayan. Yung dahon nila, iba-iba yung hitsura. Merong mataba, merong matulis. Ayan, paano ba yun? Papayat. Ayan, papayat na dahon, pahabang dahon. Ayan. Tingnan. Ito, oh. Maganda ang kanyang, tip, oh. Ayan, dark na dark. Diba? Ang pangalan niya guys ay ayan. Ayan oh. So mayroong nagtatanong kung ang aking mga succulents ay rare or common. Halo-halo siya guys. Mayroon siyang rare, mayroon ding common. Pero dito kasi sa Japan guys, kasi dito, parang tingin ko lang, parang yung rare sa iba, parang common dito sa amin. Parang ganun. So, sa tingin ko lang ha, ayan. So, kapag pumunta kayo sa growers talaga, yung nag-ano talaga sila ng succulents, yung nagpo-pollinate sila ng succulents, marami kang makikita doon na na mga iba-iba talagang hitsura ng mga succulents guys. Kaya lang mahal siya. Pricey siya. So, ayun, bumibili ako isa, dalawa, yun lang yung binibili ko, hindi talaga sobrang rami at maliit yung binibili ko kasi mas mura. Yun. So, halo-halo siya, mayroong rare, mayroon ding common. So, yun lang guys ang ating video for today at uuwi na ako, medyo humuhupa na yung hangin at hindi na ako masyadong nag-aalala. Kasi kanina talaga guys, ang lakas ng hangin. Yung plastic cover dito, nabukas. Kaya, ayan, binalik ko lang kanina bago ako nag-video. Binalik ko muna. Baka magliparan yung mga plastic dito sa loob, katulad nito. So, yun lang guys. At uwi na ako. Please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!